Humahagulgol na lumulan ng elevator si Kate matapos maaktuhan ang nobyong si Jerome na kahalikan si Cheska, na assistant nito bilang CEO. Nagpunta siya roon sa hotel sa Makati dahil sa dinner invitation ng kasintahan. Nagulat siya nang may kamay na nag-abot sa kanya ng pulang panyo. "Wipe your tears," sabi ng baritonong boses ng lalaki. Kinuha niya ang panyo at napasandal sa dingding. Yumuko siya at patuloy ang hagulgol. Maya-maya ay natigilan siya nang yakapin siya ng lalaki. "Use my chest to cry on, miss. Feel free to burst your pain out. Mas mainam kung sabihin mo ang problema. Makikinig ako. Pagkatapos nito, gagaan din ang loob mo." Isinubsob nga ni Kate ang mukha sa matipon ng dibdib ng lalaki. Nakahugot siya ng lakas ng loob upang maglabas ng sama ng loob. "Niloko ako ng boyfriend ko. Nakita ko siyang kahalikan ng assistant niya. Sobrang sakit. 5 taon ko siyang minahal. Ipinaglaban sa parents ko. Tapos sasaktan lang pala niya ako." Humihikbing kumpisal niya sa estranghero. "Kinausap mo ba siya?" "Paano ko siya kakausapin? Naunahan ako ng sakit at galit. Marami tao sa restaurant kanina at ayaw ko maiskandalo na ikasira ng reputasyon namin pareho." "Sa bagay, hindi magandang makipag-usap sa isang tao na galit. Wala kang masasabing matino. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong upang turuan ang leksyon ng boyfriend mo." Nang mahimasmasan ay nag-angat siya ng muka at tiningala ang muka ng lalaki. 5 talampakan at 7 pulgada ang taas niya, pero matangkad pa rin ng halos 3 dangkal sa kanya ang lalaki. Ngunit mas nawindang siya sa taglay nitong kagwapuhan. "Sorry, naabala pa kita," sabi niya habang umaatras. "It's okay, miss. Hindi naman ako nagmamadali." Anito. Muli niya itong tinitigan sa mga mata. Mahahaba ang pilik mata nito, ang tangos ng ilong, mapupula ang maninipis na labi. Bagay rito ang suot na abuhing tuxedo. "Salamat sa pag-comfort sa akin kahit hindi tayo magkakilala." "No worries, miss. If you want someone to chat with, just call or text me. Here's my calling card." Dumukot ito ng card mula sa hawak nitong handbag at iniabot sa kanya. Tumango siya at tinanggap ang papel. "Sige, mauna na ako." Paalam niya, saktong huminto ang elevator. Nagmamadali siyang lumabas ngunit pinigil siya ng lalaki. "Wait," anito. "May I know your name?" Paggawa na itanong nito. Huminto naman siya at hinarap ang lalaki. "Kate Alcaraz," pakilala niya. Sandaling natigilan ng lalaki. "Nice to meet you, Kate. Call me Amir. Amir Sebastian." Pakilala rin ito. Tipid siyang ngumiti. "Salamat ulit." Iniwan na niya ito at dumiretso siya sa parking area ng hotel sa 5th floor. Doon kasi niya iniwan ng kanyang kotse. Nang makasakay ng kotse ay muli siyang humagulgol. Tawag ng tawag si Jerome sa cellphone niya, ngunit hindi niya pinansin. Nagmaneho na lamang siya. Pagdating sa kanyang apartment ay nadatnan niya roon ang kanyang ina. Nagluluto ito sa kusina. "Anong nangyari, anak?" Balisang tanong ni Jenna, ang kanyang ina. Hindi siya nakatiis at yumakap dito. Muling humagulgol. "Niloko ako ni Jerome, Mommy." Sumbong niya. "Ano? Ang walang yang yun." Kumalas bigla sa kanyang ginang, nang gagalaite. "Akala ko pa naman napakatino ng lalaking yun kaya hindi na kita pinilit na sundin ang gusto ng daddy mo. Tinakasan mo ang arranged marriage sa bilyonaryong business partner ng daddy mo para kay Jerome. Tapos sasaktan ka lang pala ng damuhong yun." Pumalatak na ang ginang. Lumuklok si Kate sa silya kaharap ng bilog na lamesa. "May kasalanan din ako, Mom. Ibinigay ko ang buong tiwala ko kay Jerome. Kasi wala naman kami naging problema sa 5 taong relasyon namin." "Yun na nga, sa loob ng 5 taon, hindi pa nakontento ang lalaking yun. Kung ganito lang naman ang kahihinat na ng pagsuway mo sa daddy mo, sana pumayag ka na lang sa kasal." Tumalim ang titig niya sa ina. "Mom, mas mahirap naman yung maikasal sa lalaking never ko pa nakita." "Kilalanin mo muna ang fiancé mo, Kate." "Tama na po, papasok na ako sa kwarto." Tumayo na siya at iniwan ang ina. Hindi naman maalis-alis sa isip ni Amir si Kate. Ang babaeng nakasabay niya sa elevator. Kararating lang niya sa opisina at kaagad pa ni-research sa kanyang assistant ang identity ni Kate. "Boss, Kate Alcaraz is a rising fashion model and endorser," sabi ni Lucky, ang kanyang assistant. Pinsan din niya sa mother's side na isang Turkish. Pinay naman ang nanay nito.
Nakatutok ito sa laptop habang nakaupo sa kanyang tapat. What else? Usisa niya. May kilala kasi siyang negosyante na may apelidong Alcaraz. 28 na si Kate, single. Graduate ng BS Tourism pero naging talent ng Blue Rose Talent Agency. Matanda lang siya ng 2 taon sa dalaga, pero mas bata itong tingnan kaysa edad nito. What about her parents? Tanong niya. Ang nanay niya ay si Jenna. Si Richard Alcaraz naman ang tatay. Wait, si Richard yung business partner ng daddy mo? Nawindang si Amir. Otomatikong naalala niya ang naudlot niyang kasal dahil sa tumakas niyang fiancé. Dapat ay mag-uusap na sila ng pamilya ni Richard bago mamatay ang daddy niya. Si Richard na nakasundo ni daddy sa isang arranged marriage, but his daughter refused to meet us 6 months ago. Hindi ko na naasikaso tungkol doon dahil namatay si daddy sa heart attack. Anya. Naalala ko na, boss. Bakit mo pala pinaimbestigahan ng babae? Sa halip na sagutin ang tanong ni Lucky ay pilyo siyang umiti. Umaayon sa kanyang pagkakataon. Gustong-gusto niyang magpakasal noon pa, kaso hirap siyang makatagpo ng babaeng papasa sa standards niya. Alamin mo ang status ng trabaho ni Kate, Lucky. Pati ang current relationship niya. Napatayo si Lucky. Wait, are you asking me to stalk into someone's life? Nagrereklamong untag nito. No, it's part of the investigation. Napahilot sa sentido nito si Lucky, pero hindi naman nakatutol. Samantala, isang linggong hindi pumasok sa trabaho si Kate dahil sa sama ng loob. Umuwi siya sa kanilang bahay upang maiwasan muna si Jerome. Hindi pa siya handang kumprontahin ito. Anong plano mo, Kate? Tanong ni Carla, ang manager niya. Pinuntahan pa siya nito sa bahay nila sa Alabang. Bukas na ako babalik sa trabaho. Anya. Magkatabi sila nitong nakaupo sa bench malapit sa swimming pool. Kausapin mo muna si Jerome para malaman mong totoo. Anong totoo pa ba? Kitang-kita ko ang kataksilan niya. Kakausapin ko siya para makipaghiwalay. Napabuga ng hangin ng babae. Sige, kung yan ang desisyon mo. Pero payo ko sa'yo, huwag kang magpadalos-dalos, Kate. Once nakipaghiwalay ka kay Jerome, maaapektuhan ang karir mo. Isipin mo, siya ang CEO ng kumpanya. Siya ang may kasalanan. Ang kapal naman ng mukha niyang sirain ng karir ko. Tumayo na si Karen. Ikalma mo ang sarili mo. May 2 fashion brand tayong ila-launch at isa ka sa ambassador. Kaya huwag ka munang gagawa ng eksena. Hihintayin kita bukas sa studio. Tumango lang siya at hinatid ng tingin ang paalis na babae. Kinabukasan ng umaga ay nag-report sa studio nila si Kate. Isinama siya ni Carla sa meeting ng mga fashion company na magla-launch ng bagong brand. Nasorpresa siya nang makita ulit si Amir, ang lalaki sa elevator. Hi, nice to meet you again. Nakangiting bati ng lalaki. Tumayo pa ito para lang batiin siya. Naiilang siyang umiti. Hello, I didn't expect to meet you again. Dito pa talaga. Anya. Let's say it's a coincidence made by destiny. Mahina siyang tumawa. Maniniwala na ata ako ulit sa destiny. Pilyo itong umiti. I waited for your call, Miss Kate. Are you still busy mourning for your broken heart? Pinukol niya ng mahayap na tingin ng lalaki. Hindi ito sinagot. Excuse me. Paalam niya. Umupo siya sa tabi ni Carla. Nakinig lang naman siya sa meeting. Huling dumating si Jerome at mayat-maya siyang sinisipat. Nagulat siya nang malamang may-ari pala ng sikat na fashion brand si Amir, na kumuha ng model sa kumpanya nila. Pagkatapos ng meeting ay nagmadaling lumabas ng silid si Kate, ngunit hinabol siya ni Jerome. Kate, wait. Tigil nito. Huminto naman siya at kaswal na hinarap ang nobyong cheater. May rehearsal ako ngayon, Jerome. Saka na tayo mag-usap. Mataray niyang sabi. I know, pero bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag at chat ko? Hindi ka dumating noon sa hotel. Naghintay ako hanggang gabi. Talaga? Hindi ako natuloy kasi baka makaabala ako sa inyo ng assistant mo. May sarkasmong wika niya. What? Hindi kita maintindihan, Kate. Naninikip na ang dibdib niya kaya pinili niyang iwasan ng nobyo. Humabol pa rin ito sa kanya ngunit sumingid si Amir. Bigla siyang hinawakan sa kanang braso. Can we talk, Kate? Tanong nito. Sure. Sumama na siya rito at hindi pinansin si Jerome na naiwang nakahabol lang ng tingin sa kanila.
Pagdating nila sa rehearsal studio ay saka lamang dumistansya si Amir. Humarap sila sa mga modelong babae na rumarampa. Ang CEO ba ninyo ang boyfriend mong iniyakan sa elevator? Tanong ng lalaki. Paano mo nalaman? Hula ko lang. I noticed his aggressiveness while talking to you. Oo, si Jerome ang boyfriend ko. Hindi mo pa ba siya hinihiwalayan? Gusto ko na siyang hiwalayan at bigyan ng leksyon, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. May concern akong katrabaho na nag-send sa akin ng pictures ni Jerome kasama ang assistant niya sa labas ng opisina. Naghahalikan din. Maliban doon, may ibang picture pa na kasama niya ang asawa ng dating CEO. Magkayakap sila sa parking lot, at ang isa'y nakahalik ang babae sa pisngi niya. I can help you, Kate. Pumihit siya paharap kay Amir. Why? Curious niyang tanong. I just want to help. Naiinis kasi ako sa lalaking hindi makontento at kailangan pang saktan ng babaeng nagmamahal sa kanila. Paano mo naman ako tutulungan? I have an idea. Basta magtiwala ka. Kilala ko ang boyfriend mo at marami na rin akong kilalang taong nakapaligid sa kanya na posibleng alam ang kalokohan niya. Gusto mo siyang bigyan ng leksyon, hindi ba? Oo, para madala siya at hindi naman loko pa ng iba. I'm willing to be used to satisfy you, Kate. Manghang tumitig siya kay Amir. Seryoso ka ba? Wala ka bang bilib sa akin? Kinakabahan si Kate sa pagsilay ng pilyong ngiti nito. Bilib ako sa confidence mo pero hindi mo deserve to. I can't use you to take revenge on my boyfriend. Hello, you're Amir Sebastian, the president and CEO of C&J Fashion Incorporation. What's the matter? Humalukip-kip pa ang binata. I can't accept your help, Amir. Tinalikuran niya ito, ngunit maagap siyang pinigil sa kanang braso. Napilitan siyang harapin tong muli. Don't underestimate your boyfriend's power as the company's CEO, Kate. Once nagpadala ka sa emosyon, hindi maganda ang kalalabasan ng paghihiganti mo. Malalagay sa alanganin ang reputasyon mo bilang talent. Aware ako sa history ng kumpanya niyo. At hindi maganda ang record ng owner nito. Ang totoo, huling beses na itong kukuha ako ng modeling services mula sa inyo. I plan to void our partnership. I'm currently establishing a company brand, a modeling agency. Once you resign, I will hire you. Nagimbal siya sa plano ni Amir. Once nag-quit ito sa partnership ng kumpanya nila, malaking kawalan to. Pero hindi siya manghihinayang dahil may mali naman talaga sa kumpanya. Ang totoo, kaya lang naman ako nagchichiga sa kumpanyang to dahil sa boyfriend ko. Since naging CEO siya, gumanda ang karir ko. Dumaming endorsement. But he's deceiving you. Hindi na ngayon. I will accept your job offer. But please don't drag the company's name to help me. Don't worry. Tutulungan lang kitang ilantad ang cheating issue ng boyfriend mo nang hindi na makapangbiktima ng iba. Anong plano mo? Abangan mo na lang ang resulta. Kumabog na naman ang dibdib niya sa kaba nang masilayan ang killer smile ng binata. May pagkapilyo rin pala ito. Taliwas sa naririnig niyang chismis. Sabi ng iba, simpatiko ito at suplado. See you soon, Kate. Paggawa na ipaalam nito. Kumaway lamang siya rito. Upang maging updated sa plano ni Amir ay madalas itong tinatawagan ni Kate. Maila pa rin ito sa pagsabi ng plano nito. Humingi lang ito ng pictures ni Jerome na may kasamang babae. Linggo ng gabi ay launching ng 2 fashion brands na sinusuportahan ni Jerome. Isa si Kate sa rarampa suot ang isang brand ng damit. Nagulat siya pagbaba ng entablado dahil sinalubong siya ni Amir. You're the most attractive model tonight, Kate. Puri nito. Pasimpleng pinisil ang kanyang kanang kamay. Salamat. Late ka na ata. Anya. May nasikaso lang ako sa backstage for our plan. Ngayon na ba? Kabadong tanong niya. Yes. Just relax and enjoy the show. Inalalayan siya ni Amir paupo sa bench. Mga lalaking model naman ang lumampa. Pagkatapos ay presentation ng fashion brand na ang kasunod na mapapanood sa malalaking screen sa harapan. Kalagitnaan ng video ay sumingit ang slideshow video na ang laman ay pictures ni Jerome na may kasamang babae, hindi lamang si Cheska. Amir, anong nangyayari? Balisang tanong ni Kate. Maging ang mga taong nanonood ay nagulat at napatanong. Sumigaw na si Jerome at pinatitigil ang video. You can confront your boyfriend now without guilt, Kate. Go ahead. Udyok ni Amir. Nagkaroon din siya ng lakas ng loob na kumprontahin si Jerome.
Nang salubungin siya ng nobyo ay walang abog niya itong sinampal sa pisngi. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Nanggagalaiting tanong niya. Honey, hindi kita niloloko. Huwag ka maniwala sa video na yan. Malamang kagagawan niyo ng mga taong gusto akong pabagsakin. Paliwanag ni Jerome. Huwag ka nang magsinungaling, Jerome. Ako mismo nakakita sa inyo ni Cheska. Wala lang akong lakas ng loob na kumprontahin ka. Pero ngayon, gusto ko magpasalamat sa taong naglabas ng video mo. Tinatapos ko ng relasyon natin, Jerome. Salamat na lang sa 5 taon. Lumuluhang wika niya sa baybira ng talikod. Hinawal pa siya ni Jerome pero naharang ito ng mga reporter. Sinalubong siya ni Amir ngunit iniwasan niya ito. Thanks for tonight. I need to go. Anya sa binata. Hindi naman siya nito pinigil. Dahil sa iskandalo ay natanggal bilang CEO ng kumpanya si Jerome, maging si Cheska. You should be thankful, Kate. Lahat ng tao sa kumpanya ay nakikisimpat siya sa'yo. Sabi ni Carla nang makasabay niya ito sa tanghalian sa isang restaurant. Pero galit sa akin ang asawa ng chairman. Baka matatanggal din ako sa trabaho dahil pamangkin ni Madam Alice si Jerome. Hindi ko nahihintay yung mangyari yun. Magre-resign na ako. Anya. Oo nga pala. Hindi basta matatanggal sa kumpanya si Jerome dahil sa asawa ng chairman. Kung magre-resign ka, baka mahirapan ka na makapasok sa ibang kumpanya, lalo't involved ka sa skandal ni Jerome. Ako ang biktima, kaya susuportahan ako ng mga tao. Nakukuha pa rin niyang simpatya ng fans, Kate. Naglabas siya ng statement sa social media at iginiit na hindi siya cheater. Kung sinong kukonsinti sa maling gawain niya, malamang ay walang pinakaiba sa kanya. Hindi na nagkomento pa si Carla. Kinabukasan ay nakatanggap ng memo si Kate mula sa asawa ng chairman. Binigyan siya nito ng 1-week suspension para umano maayos ang problema kay Jerome. Sa halip na sundin ito ay nagsambit na siya ng resignation letter sa opisina ng chairman. I don't have time to deal with a cheater. I'll leave your company for good. Matapang niya sabi sa ginang nang makaharap ito. May sakit ang chairman kaya ito ang naroon sa opisina. Kate, matagal mo ng karelasyon si Jerome. Hindi mo pa ba siya kilala? Sabi nito. I know him, but every human being has a dark side. Kahit gaano katagal mong kasama ang isang tao, hindi mo masasabing kilala mo na siya dahil posible itong magbago. Alam ko kinakampihan mo si Jerome dahil pamangkin mo siya, pero sana wag mo siyang konsintihin. So, naniwala ka sa naglabas ng video? I didn't base on the video. Ako mismo ang nakakita sa kataksila ni Jerome. Bago lumabas ang video, alam ko na ang sikreto niya. Or maybe you're the one who exposed the video. Wala akong oras para gawin yun. Marami ang galit kay Jerome. Baka isa sa mga yun ang salarin. Ayoko na rin yung pag-usapan. Pirmahan niyo na lang ang resignation letter ko. Okay. Pinirmahan din nito ang resignation letter niya. Pagkuwan ay nagpaalam siya rito. Palabas na siya ng gusali nang mabasa ang text ni Amir. Iniimbita siya nitong mag-lunch sa isang hotel kung saan sila unang nagkita. Pinuntahan naman niya ito lula ng kanyang kotse. Pagdating sa hotel ay iginiya siya ng staff sa private dining room. Naghihintay na roon si Amir. Hi. Nakangiting bati ng binata. Tumayo pa ito at pinaghila siya ng silya. Pareho silang itim ang kasuotan. Nakasuot ito. Siya naman ay plain black maxi dress ang suot. Terno sa 3 inches sandals niya. Thanks, nag-abala ka pa. Naiilang niyang sabi nang makaupo. Salamat din sa pagpapa-unlock sa imbitasyon ko. I invited you for some important matter. Inabutan siya nito ng itim na folder. Kinuha niya ang folder at binuklat. Isa itong employment contract for 3 years. Ang bilis mo naman, Amir. Namamangha niyang wika. Of course. I can't wait for you to decide to work with my company. Paano ka nakakasiguro na malaking pakinabang ko sa kumpanya mo? I reviewed all of your performance as a model and endorser. May new summer clothing brand kaming ilalabas at gusto kitang kuning ambassador. Magaling kang magdala ng damit kahit anong season. I think this brand fits in with you. Isa pa, lumalakas na ang fanbase mo dahil sa previous viral endorsements mo. Gusto kong bigyan ka ng solo spotlight na walang impluwensya ng sikat na artista. I will make you a top model. Ilang sandali siyang natigilan nang maisip kung gaano ka-generous si Amir. Ngunit hindi niya maiwasang magduda rito. Malayo kasi ito sa first impression niya.
Ganito ka ba kabait sa mga empleyado mo? Balita ko, bihira ka nakikipag-usap sa mga empleyado. Anya, tipid na ngumiti ang binata. Honestly, I hate talking to strangers, or even those in my company. Namomonitor ko lang ang mga tao ko sa kumpanya sa pamamagitan ng observation behind the CCTV footage. Maghapon akong humaharap sa paperwork. May assistant akong kumikilos para sa ibang mga transactions ko. Pero dumalo ka sa fashion events noon. Yes, to pursue our plan against your ex-boyfriend. Mahina siyang tumawa. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo kailangang ibaba ang profile mo para sa katulad ko na kailan mo lang naman nakilala. Sandaling tumahimik si Amir, pero titig na titig sa kanya mga mata. I just found you interesting. I'm also bored. Anito pagkuwan. Napailing siya habang napapangiti. Mukhang hindi ka masaya sa pamilya mo. I don't have any family left. They're all gone for good. Napalis din ang kanyang ngiti nang mapagtanto na malungkot ang buhay ni Amir. Anong ibig mong sabihin? Wala ng parents ko, Kate. Namatay ang mother ko nung 5 taon ako dahil sa leukemia. Ang tatay ko naman, kamamatay lang 5 months ago dahil sa atake sa puso. Maaga ring namatay ang grandparents ko. I'm the only child. No choice ako kundi yakapin ang business na iniwan ng pamilya ko. Malayo ito sa tinapos kong kurso. I see. Ano pala ang tinapos mo? Nag-aral ako ng BS Psychology. Nag-proceed ng medicine at neuropsychology for specialization. Sa Germany ako nag-aral at doon din ako tumira since 15 ako. Naroon kasi ang lola ko sa mother's side na Turkish. Natapos ko ang kurso pero hindi ko na napanindigan dahil obligado akong tutukan ng business. Kumuha na lang ako ng tutor for business-related course. Namangha siya sa bigating educational background ni Amir. Sayang naman ang tinapos mo. Not bad. Nagagamit ko pa rin naman ang inaral ko sa business. Nag-e-enjoy na rin ako at natututong mag-invest sa ibang mga business brands. Teka, may endorsement ka rin ng fashion brand, di ba? Oo, pero napilitan lang ako ng buhay pa si Daddy. Hindi ko naman nakalaing makikilala kaagad ako ng mga tao. Nang nawala si Daddy, tumigil ako sa pag-endorso ng fashion brand namin. Bakit? Ayaw mo bang sumikat? Sumimsim siya ng orange juice. Napako na naman ang tingin niya sa mukha ng binata. Mas attractive ito kung pilyo ang ngiti. Tama ka. Ayokong sumikat. Pero kahit wala akong exposure in public, maraming nag-stalk sa private life ko. You can't blame them. You're charming, rich, and physically fit. Walang babaeng hindi ka magugustuhan. Even you? Napalagok si Kate ng juice at hindi napigil ang pag-alab ng kanyang muka. Aminado siya na dahil kay Amir ay mabilis ang recovery niya sa kabiguan. Sasagutin ko yan once humilom na ang sugat ng puso ko. Anya. I can't wait to hear your answer. Kumain na lang tayo, lalamig na ang food. Tumahimik na rin ang binata at kumain. Isang linggo ang nagpahinga si Kate at Lunes ng umaga ay nag-report na siya sa main office ng C&J Fashion Incorporated. Hinanap niya ang opisina ng presidente sa 7th floor. Sinalubong siya ng matangkad na lalaki. Naka-black suit, artistahin din. Hi, are you Kate Alcaraz? Nakangiting bati nito. Yes, sir. Mabilis niyang tugon. I'm Lucky, assistant ng presidente. Pinasusundo ka sa akin ni Amir. Let's go. Sumunod naman siya dito. Tahimik sa lugar na yon at walang ibang tao. Meaning, okupado ng presidente ang buong 7th floor. Pagpasok sa silid ay dumaan pa sila sa malawak at eleganteng living room na puro gawa sa kristal ang kagamitan. Sa loob ng sensor glass door ang workplace ng presidente. Nadatnan nila si Amir na nakaupo sa harap ng itim na glass desk ng parehabang lamesa. Good morning. Bati niya sa binata. You're here. Take your seat. Ani Amir. Umupo naman siya sa katapat nitong silya. Umalis din si Lucky. Ang boring ng workplace mo? Natatawang sabi niya. Tumikwas tuloy ang isang kilay ng binata. Paano mo nasabing boring? Nothing beats a peaceful place. Sobrang tahimik dito. Wala man lang ibang tao kahit sa labas. Feeling ko tuloy nagkaroon ng zombie apocalypse rito. Mahinang tumawa ang binata. Extroverted people always say that to me. Masarap magtrabaho rito, walang distractions.
Nabaling ang tingin ni Kate sa brochure na nasa ibabaw ng tambak na papeles. Kinuha niya ito at binuklat. Ito ang latest brochure ng fabric factory nila na pinamamahalaan ng kanyang kuya. Bakit meron ka nitong brochure? Curious niyang tanong. Ang company na yan ay isa sa supplier namin ng fabric. Anito. Talaga? Pag-aari ng dad ko ang factory nito. Napansin niya na hindi man lang nagulat ang binata. Nakatutok lamang ito sa laptop. 5 taon ng partner ng kumpanya namin ng fabric factory na yan. So far, isa sila sa may magagandang quality ng fabric. Kayo palang may-ari ng factory? Bahagya siyang napayoko habang nakatitig sa brochure. I didn't consider myself as part of the company. But why? Nabaling sa kanya ang atensyon ng binata. Wala akong interes sa business. Ang panganay kong kapatid na lalaki na mamahalan ng factory. Hindi ko tinanggap ang responsibilidad bilang parte ng kumpanya. I chose my desired path. Nag-aral ako ng BS Tourism at 5 taong nagtrabaho bilang flight attendant. Simula nang nakialam ang daddy ko sa future ko, nagdesisyon akong umalis sa bahay at naging independent. Nag-quit ako sa trabaho at nag-focus sa pagmamodelo. Kwento niya. And you lived with your ex-boyfriend? No, umuupa lang ako ng apartment. Tinagihan ko ang condo unit na offer ng ex ko. Gusto ko kasi talagang ipilit ang pagiging independent. May ibang dahilan pa ba kung bakit mo sinaway ang parents mo, Kate? Dahil pinilit ako ni daddy na magpakasal sa anak ng business partner niya. Dahil din yun sa 5 milyon niyang utang. Bagong engagement party, lumayas na ako. You mean mas pinili mo ang hangal mong boyfriend? Isa siya sa dahilan kung bakit sinaway ko ang parents ko. Tumawa si Amir na may sarkasmo. What if ang tinakasan mong fiancé ay mas matalino pala kaysa sa ex mo? Hindi ako interesado sa ex-fiancé ko. Never ko pa naman siyang nakita. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya eh. Imposibleng magustuhan din niya ako kaagad. But he likes you. Ano? Gilala siyang tumitig sa binata. I mean, what if he likes you? Natawa siya. Kahit pa gusto niya ako, hindi ko naman siya kilala. Pass na muna ako sa love life. Gusto kong mag-focus sa career ko. Okay, I will help you achieve your goal. Salamat. So, kailan pala ako magsisimula sa trabaho? Pagkawan ay tanong niya. Monday ang grand opening ng modeling agency natin. At isa ka sa Pioneer Talents. Isasabay rin namin ang launching ng swimwear brands. Kaya magkakaroon ng fashion show. 10 kayong pioneer female model at 10 rin ng lalaki. Some of them are already recognized in the modeling industry. Bukas, magsisimula ang rehearsal nyo. May na-assign na akong talent managers to assist you. Bago ka umuwi, sasamahan ka nila ako sa agency office para makilala ang staff. Agahan mo bukas para maka-attend ka sa orientation. Wala pa man nasasabik na siya. Pakiramdam niya espesyal siyang modelo dahil si Amir mismo ang nag-hire sa kanya. Sige, maagahan ko bukas. Anya. Para hindi ka mahirapan sa biyahe, pwede kang lumipat sa condo namin. May units pang available for rent with affordable price for you. Doon din ako naglalagay every weekdays. Magkano naman? 10,000 na lang sa'yo. Ano? Presyo lang yun ang tinitirhan kong apartment ah. Natawa ang binata. Kung okay nga lang sa'yo, libre na lang. Nahihibang ka na ba, Amir? Kukunin ko ang condo basta sa original price. Come on, lower your pride. It's my way of helping you. Marami ka nang naitulong sa akin. Don't spoil me, please. Baka masanay ako, sige ka. Humagikik ang binata. Fine, 20,000 na lang. 30,000 per month kasi ang rental ng condo unit namin. May 2-bedroom yun at spacious. May balcony. Walking distance lang ang condo mula rito kaya hindi ko nasasakay. Pero dahil sumisikat ka na, you still need a car. May kotse ako. Okay na sa akin ng 20,000. Pero magkano pala ang sahod ko rito? Baka mas mahal pa ang rental sa condo ah. Muling natawa ang binata. As a model, project-based ang salary. Marami kang source of income rito. Iba ang bayad sa endorsement as a brand ambassador. Contractual. Iba naman ang sahod mo sa pagiging ramp model sa utang nila-launch nating brand. May chance din kayong mag-endorse ng product mula sa iba't ibang company. At may profit shares kayong makukuha. Bale 60-40 kayo ng kumpanya. Mas malaki sa talents. Dahil may sariling fashion brand tayo, regular kayong may income bilang model at endorsers.
Hindi bababa sa 50,000 per month ang kikitain mo rito kahit wala kang endorsement. Kasi fix ang salary sa modeling. Mga part-time models lang ang walang fixed salary. Kasi iba ang rate ng freelancers kaysa regular and contractual. I'm not biased here. I treat my employees equally. Once ba na natapos ang 3 years contract ko, ay pwede pa ako mag-renew? Of course you can. But before the contract expiration, you need to inform me of the renewal. Naintindihan ko. Salamat sa opportunity. Dati kasi pangarap ko lang na makapag-endorse ng fashion brand nyo. Kung nagpakasal ka sana sa akin, mas maganda. Pabulong nitong sabi. Ano yon? Tanong ni Kate. Salitang kasal lamang ang naintindihan niya sa sinabi ni Amir. Wala ka bang balak magpakasal? Kasal? Iisipin ko pa ba yan pagkatapos akong lokohin ng ex-boyfriend ko? You can find a better man, Kate. Hindi naman lahat ng lalaki gaya ng ex mo. Not now. Ipapahinga ko muna ang puso ko. Kung may darating ng bagong lalaki, siguro makapaghihintay rin siya. I'm available, Kate. You can try me. I've never been in love. Wala akong girlfriend since birth at willing ako maging boyfriend mo. Napahagalpak si Kate ng tawa, ngunit kalaunan ay uminit din ang kanyang muka dahil sa pagkailang. Tumayo na lamang siya. Salamat sa effort mo na mapasaya ako, Amir. I appreciate it. Masaya ako maging kaibigan ka. Kaibigan lang ba? Hindi niya pinansin ang sinabi ni Amir. Pwede na ba akong lumipat mamaya sa kondo niyo? Nakapagpaalam na kasi ako sa landlord ko. Sabi niya pagkuwan. Sure. Sabihin mo sa akin ang address mo para masundo kita at matulungang maghakot ng gamit. Isinulat naman niya sa kapirasang papel ng address ng apartment. Kahit after dinner ka na pumunta. Okay. See you later, Kate. Kumuway siya rito habang paalis. Pagkatapos malipot ang gusali kasama si Lucky, ay umuwi na rin ng dalaga. Nadatnan niya ang kanyang ina sa apartment at naghatid ng maraming prutas. Saan ka lilipat, anak? Tanong ng ginang. Nagkalat kasi ang gamit niya sa salas. Naikahunan niya ang iba. Dapat ay uuwi muna siya sa kanilang bahay pero nag-offer ng kondo si Amir. Sa kondo po ng bago kong boss, mas malapit sa kumpanya. Mabuti, nakahanap ka kaagad ng bagong trabaho. Dapat lang na umalis ka sa Blue Rose Talent Agency. Sabi ng daddy mo, umaabuso sa empleyado ang kumpanyang yon. May favoritism din. Matagal na pong issue yan. Sa 5 taon ko sa kumpanyang yun, pinakamalaki na ang 50,000 na nakuha kong profit share sa mga endorsement ko. Ang bago mong boss, okay ba ang palakad? Okay na okay, mom. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Mabuti naman. Hindi na pala ako magtatagal. Sasamahan ko pa sa ospital ang daddy mo para sa follow-up check-up. Kamusta na po pala si daddy? Pagkawan ay tanong niya. Ayun, lagi na namang mataas ang blood sugar niya. Epekto ng stress. Marami pa rin kasing problema sa kumpanya. Hindi na nababayaran ng mga utang. Nilaman naman si Kate ng guilt nang maalala ang utang nila na hindi mabayad-bayaran. Kung pumayag siya magpakasal noon ay tapos na sana ang problema nila. Tutulong po ako para makabayad ng utang si daddy. Mas malaki na po ang sasweldohin ko ngayon. Anya. Anak, para sa future mo ang sahod mo. Ang gusto lang naman ng daddy mo ay matiyak na matinong lalaki ang mapapangasawa mo. Ipipilit na naman niya ang kasal na napagkasundoan nila ng business partner niya, ma'am. Ayun lang ang alam niyang makakatulong sa iyo at sa atin. Paano po siya nakasisiguro na matino yung lalaking pakakasalan ko? Kilala ng daddy mo ang pamilya ng fiancé mo. Ex-fiancé po. Pagkatama niya. Ay siya, sige na. Pero magtiwala ka sa daddy mo, anak. Hindi naman niya hahayaang mapahamak ka. Ngayong nalaman niya na niloko ka ng boyfriend mo, nag-aalala siya sa mental health mo. Ex-boyfriend ko na po si Jerome, ma'am. Pagtatama niya ulit. Oo nga pala. Sige na, aalis na ako. Huwag ka magpakapagod sa trabaho, ha? Opo, ingat po kayo. Humalik siya sa pisngi ng ginang at hinatid ito sa labas. Pagsabit ng gabi ay dumating si Amir sa apartment ni Kate. Mas maaga ito sa inaasahan niya. 6:00 pasado pa lang Bungad niya sa binata nang pagbuksan niya ito ng pinto. Mas mabuti ng maaga para hindi ka mapuyat. Anito.
May kasama itong dalawang malalaking lalaki. Pinapasok niya ito. Magluluto pa lang sana ako ng hapunan. Wag na, sa condo na tayo kumain. Magpapadeliver na lang ako ng food. Sige, maghakot na lang tayo ng gamit. Inutusan naman nito ang dalawang lalaking kasama na hakutin na ang mga malalaking gamit. Dumating na rin ang inergalan niyang sasakyan na pagkakargahan ng gamit. Ang ibang mabasaging gamit ay sa kotse na niya sinakay. Convoy na lang siya sa kotse ng binata. Pagdating sa kondo ay namangha siya sa lawak at ganda ng unit ni Amir. Ang laki pala nito, kasya ang buong pamilya. Ani nang makapasok sila sa lobby. Ganito ang design ng unit sa buong 10th floor. Nasa tuktok na tayo at 3 lang ang units dito kasi swimming pool area ang kalahati ng floor. Ani Amir. 3? Ibig sabihin, narito rin ang unit mo? Yes, ang isang unit ay ibinigay ko kay Lucky. Namangha na naman si Kate. It makes sense kung bakit sinalubong sila ni Lucky sa labas ng elevator. Tumulong ito sa pagkahakot ng gamit niya. Dito rin pala nakatira si Lucky? Anya. Yes, and he's my cousin on the mother's side. Talaga? Kaya pala pareho kayong pogi? Napangiti si Amir, medyo nag-blush, pero hindi na niya pinuna. Dumiretso na sila sa kusina at ipinasok ang naikahon niyang laman ng ref. Ipinasok na rin ng mga lalaki ang kanyang ref at ibang appliances. Ang mga ito pang nag-ayos ng gamit sa tamang lalagyan. Mag-dinner muna tayo, Kate. Dumating na ang order kong pagkain. Pagkawan ay paanyaya ni Amir. Saan para tayo kakain? Sa swimming pool area na lang. Makakasabay natin si Lucky. Okay. Sabay na silang lumabas at nagtungo sa indoor garden na merong swimming pool. May glass wall ito at may parte ng bubong na makapal na fiberglass kaya nakalulusot ang liwanag mula sa langit. Anong meron sa rooftop? Tanong niya. Garden lang at reception sa itaas. Exclusive lang yun para sa akin. Dumating na rin si Lucky at ito ang nag-ayos ng pagkain sa oval na lamesa, malapit sa oval shape na swimming pool. Pwede ba ako maligo rito? Tanong niya habang kinakawkaw ng kamay ang tubig sa pool. Oo naman, welcome ka rito. Ani Amir. Let's eat na. Paanyaya naman ni Lucky. Sabay na sila ni Amir na lumapit sa lamesa at magkatabi sa upuan. Ginutom na siya at natakam sa masasarap na pagkain. Sa loob ng isang linggong pagtatrabaho ni Kate sa kumpanya ni Amir ay naglabasan na ang katrabahong insecure sa kanya. Bukod sa lapitin siya ng lalaki, lantaran din ang paglapit sa kanya ng presidente. Katatapos lang ng rehearsal nila sa fashion show nang pumasok sa studio si Amir. Iniwasan niya ito pero sinundan pa rin siya. Anong problema, Kate? Tanong nito. Lunch break na, sir. Lalabas na muna ako. Kanina pa kita hinihintay para mag-lunch. Hinarap niya ito. Sorry, hindi ito tama. Sinipat niya ang ibang modelo na nakatingin sa kanila. Paano hindi tama? We can talk outside, but not here. Ano ba naman ang mali ron? Hindi ka ba aware? Pinag-uusapan tayo ng ibang empleyado. Naungkat pa ang issue ko kay Jerome. Kesyo kagagaling ko lang sa breakup, lumalandi na ako. Tumawa ng may sarkasmo si Amir. I don't care about what other people's opinion, Kate. We're both single. Masama bang palagi tayong magkasama? Hindi mo naiintindihan, Amir. Boss kita, at may limitasyon ng ugnayan natin. I don't care. Let's go. Hindi siya nakahuma nang hawakan siya nito sa kanyang kamay at hinatak. Napasunod naman siya rito hanggang sa elevator. Pababa na sila. Nagpa-reserve ako ng room sa restaurant. May pag-uusapan tayo tungkol sa bagong endorsement offer para sa'yo. Sabi nito. Hawak pa rin nito ang kamay niya. Nang may pumasok na dalawang babae ay mabilis niyang hinila ang kanyang kamay at dumistansya sa binata. Pagdating sa ground floor ay muli nitong hinawakan ang kamay niya. Amir. Saway niya rito. Hinikpitan pa nito ang kapit sa kanyang kamay. Calm down. Walang babaril sa'yo rito. Bulong nito. Hindi umimik si Kate hanggang makasakay sila sa kotse nito. Ito ang nagmaneho at katabi siya. Simula ng grand opening ng modeling agency, nagkaroon ako ng haters sa kumpanya mo. Sabi niya. Tinatahak na nila ang kalsadang buhol-buhol ang mga sasakyan. Usad pagong sila. Sino ang mga yun? Marami sila. Ayoko ng pangalanan. Hindi maiiwasan ang inggitan sa isang kumpanya. But I hate it.
Kaya gusto kong patas ang treatment sa empleyado upang malimitahan ng ganong problema. Then stop treating me like your future wife. Natawa ang binata. Is that what you feel, Kate? I mean, obvious kasi na mas special ang trato mo sa akin kumpara sa iba. Yun talaga ang gusto kong maramdaman mo. Since we met, I felt something special towards you. I don't care if you refuse me. Ang mahalaga, nagtitiwala ka sa akin. Napatitig siya sa seryosong mukha ng binata. Ano ba talaga ang gusto mo? Usig niya rito. I like you, and friendship isn't enough. Natigalgal siya. Prangka si Amir at isa yun sa nagustuhan niya rito. Hindi niya maitatanggi ang katotohanang humahanga siya rito. He's almost perfect. Isang buwan pa lang mahigit simula nung nakipaghiwalay ako kay Jerome. I don't know how to handle a relationship this moment. Alam mo na sigurong isasagot ko. Sabi niya. I know. Hindi ko naman sinabing tanggapin mo kaagad ako. Naintindihan kita at kung paano ka nagre-recover sa nakaraan. Ayoko magulo ang isip mo kaya gusto kong maging smooth ang lahat sa atin. But at least, give me a sign na may chance ako. No woman can refuse you, Amir. And I might regret this chance too. Ang sa akin lang, masyado kang mabilis. Pwede bang mag-enjoy muna tayo sa friendship na meron tayo? Lumapad ang ngiti ng binata. You gave me the best answer, Kate. At least, you admit that you can't refuse me. Sure, I will slow down this time. But please don't ignore me inside the company. Makita at makausap lang kita araw-araw gumagaan ang trabaho ko. Hindi ko ramdam ang pagod. Naunahan na si Kate ng galak at hindi na itago ang kilig. Napapangiting siniko niya sa braso ang binata. Ang galing mo talagang manghuli ng kiliti ng babae, no? Anya. Hey, sa'yo ko lang to ginagawa. I told you, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Patunayan mo yan sa akin. Oo ba? Pagdating sa restaurant ng isang 5-star hotel ay tumambay pa sila sa lobby. Inaayos pa kasi ang lamesa sa pinareserve ni Amir na VIP room. Dumagsa ang taong pumasok kaya niyaya siya ni Amir sa malawak na dining area ng hotel. Dito na lang kaya tayo kumain, sabi niya. Mapupuno to mamaya, baka hindi ka komportable. Marami nang nakakakilala sa'yo at baka maabala tayo. Anito. Bumagal ang kanyang paghakbang nang akbayan siya ni Amir. Nang mapansin si Jerome na nakaupo sa harap ng lamesa kasama ang isang lalaki ay lumayo siya kay Amir. Nahagip din siya ng paningin nito. Magbabanyo lang ako, Amir. Paalam niya sa binata. Okay, hintayin na kita sa lobby. Tumango lamang siya. Nagmamadali siyang pumasok ng banyo at nag-ayos ng kanyang buhok na hanggang bewang. Paglabas niya ay nagulantang siya sa presensya ni Jerome. Kate, let's talk. Sabi nito. Nakaharang ito sa daraanan niya. Iniwasan niya itong, ngunit pinigil siya sa kanang braso. Iniwaksi niya ang kamay nito at hinarap. Ano pa ba pag-uusapan natin? Tahimik na ang buhay ko, Jerome. Anya. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng chance na maipaliwanag ang side ko? Nagpa-imbestiga ako tungkol sa lumabas na picture ko sa video noon. Someone planned it to destroy our relationship. Wala na akong pakialam doon. May mas matibay akong pruweba. Nung pinapunta mo ako sa hotel, nakita kitang kahalikan mo si Cheska. Paano mo ipapaliwanag yun? The kiss was not my intention, Kate. Inayos ko lang ang color ng damit ni Cheska pero bigla niya akong hinalikan. Hindi ko rin inaasahan na magkikita kami rin sa hotel. May dinalawan pala siyang event. Yung sa labas ng office, she initiated the kiss kasi gusto talaga niya ako. Iniwasan ko naman siya. What about hugging the previous CEO's wife in the parking lot? Kasama yun sa picture na lumabas sa video. Parte lang yun ang plano ko para pabagsakin ng dating CEO. Natawa siya. Now I know how greedy you are, Jerome. Inakit mo ang asawa ng dating CEO para masira ang mga to. Para saan? Sa posisyon? I admit, but it's my aunt's plan. Wala akong pake sa plano niyo noon. Tama na ang paliwanag. Tinalikuran niya si Jerome, ngunit pilit siya nitong ipinigil sa kanang braso. Kate, I'm sorry. Ang lahat ng yun ay ginawa ko para sa'yo. Dahil mahal kita. Since I got the CEO position, your career got better. Giit nito. Itinulak niya ito sa dibdib, ngunit ayaw siyang pakawalan. Maya-maya ay may humila dito palayo sa kanya. Nagulat siya nang makita si Amir na itinulak pa sa dibdib si Jerome.
Stay away from her. Bulyaw nito kay Jerome. I know it's you, Amir. Simula nung nagkalabuan kami ni Kate, eksena ka na. Ano bang motibo mo? Ani Jerome. I'm saving Kate from your worst betrayal. She's happy now. Don't disturb her. Tumawa ng pagak si Jerome. I didn't expect a famous multi-billionaire like you will waste time to save a woman. Curious tuloy ako kung bakit bigla kang nagpakita nun sa launching ng fashion brand under our company. Dinig ko, ayaw mo ng exposure in public. May kinalaman ba yun kay Kate? Kate is special to me, and I'm willing to downgrade my profile to be compatible with her. It's none of your business anyway. Malalaman ko rin ang totoong motibo mo, Mr. Sebastian. I know you're up for something. Umalis din si Jerome. Nagpatangay naman si Kate kay Amir nang hilahin siya nito sa kanang kamay. Tumuloy na sila sa VIP room. Nakahanda na rin ang pagkain nila. Forget about Jerome. Naghahanap lang siya ng karamay sa stress niya. Sabi ni Amir nang makaupo na silang magkaharap sa lamesa. Ayoko na rin siyang isipin. Nakakaabala siya sa buhay ko. Anya. That's good. Wala na siyang kapangyarihang kontrolin ng kumpanya nila dahil nawalan na ng tiwala sa kanyang chairman. Maharap na sa kaso ang kumpanya nila dahil sa complaint ng mga empleyado. Nagsialisa na rin ang malalaking investors nila. Karma na nila yun. Marami na sana akong big-time endorsement kung hindi na sinusulot at binibigay sa paborito nilang talents. Si Jerome naman, sunod-sunuran sa tsahin niya na asawa ng chairman. Alam ko noon pa na ayaw sa akin ang tsahin niya. Tama lang pala na nag-resign ka. May purpose rin ng pagkikita natin. Napangiti siya. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Amir. Para ako nakalaya sa mundong pilit kong ginagalawan. So, are you happy with your new life now? Oo naman. Sobrang saya. Bukod sa napakabait kong amo, nagkaroon din ako ng maraming kaibigan sa modeling industry. Hindi ko nalang papansinin yung mga insecure na pilit nakikipagkompetensya sa akin. I told you, just ignore them. Mas mabilis kang aangat kung nakatingin ka lang sa positive side. Huwag mong pansinin ng mga taong humihila sa'yo pababa. Those people are good at pulling you down because they can't do what you can achieve. Mindset kasi ng ibang tao, kapag hindi ka na kayang lamangan, iniisip nila na strain ka kasi akala nila ikakaangat nila yon. Ang hindi nila alam, lahat ng ginagawa nilang mali ay unang nagre-reflect sa pagkatao nila. Tama ka. Ignoring toxic people will give us peace of mind. At kapag payapa ang pag-iisip natin, gumagaan ng bawat desisyon natin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Marunong ka sumabay sa lalim ng pag-iisip ko. We're really meant to be, Kate. Napangiti siya at sumubo ng salad. Maya-maya ay nag-abala pa ang binata nang ipagtalop siya ng hipon at alimango. Hindi muna ito kumain at inasikaso ang pagkain niya. Pasensya ka na, puro seafood ang na-order ko. Sabi mo kasi noon, hirap kang mag-digest ng lean meat. Sabi nito. Ayos lang, Amir. Mas gusto ko naman ng seafood. Kumain ka ng marami. Baka tumaas ang calories ko. No problem, sasamahan kitang mag-gym. May gym ako sa condo. Sa Sunday, pwede ba tayong mag-gym? Sure, wala namang opisina at wala ka namang rehearsal, di ba? Wala pa. Next Sunday pa ang sunod na fashion show kaya hindi namin kailangan mag-apura. Okay, kainin mo to, matabang laman ng alimango. Anito, isinubo pa sa kanya ang karne ng alimango na idinildil sa sour cream. Isinubo naman ni Kate ang pagkain. Isang buwan pa ang lumipas. Sunod-sunod ang endorsement project ni Kate at lalo siyang nakilala sa social media at entertainment industry. Nagkaroon na rin siya ng special participation sa mga teleserye. Hindi mo nabanggit sa akin na gusto mong mag-artista, Kate. Sabi ni Amir sa malamig na tinig. Kapapasok lang nito sa opisina kasabay siya. Pinapunta rin niya siya nito roon. Wala pa to sa plano ko. Sumabay lang sa pagdigsa ng opportunity. Anya. Do you want to pursue acting? Hindi siya nakasagot nang mapansin ang disappointment sa tinig ng binata. Mabilis ang pag-angat ng karir niya, kasabay sa bilis ng paglalim ng relasyon nila ni Amir. Minsan ay natutulog ito sa kondo niya sa tuwing doon ito abutin ng antok pagkatapos ng kwentuhan nila. Kung hindi mo gusto na makita ako sa showbiz, hindi ko itutuloy, Amir. Umupo sa couch ang binata at kinuha mula sa mesita ang bagong release na brochure ng fashion brands. You don't need to ask my permission, Kate.
Sino ba ako para magdesisyon? Pero mukhang hindi ka masaya. Marami ka nang naitulong sa akin at ang magpasaya ka ay sapat ng ganti ko. Muli itong tumayo at lumapit sa kanya. Ang totoo, ayokong malaman na may ibang lalaking nagpapasaya sa'yo. I might sound possessive, but I can't deny it. Gusto ko ako lang ang sentro ng atensyon mo, Kate. Maliban sa pamilya mo at pangarap, gusto ko ring maging priority mo. I'm happy to be your friend, but I wanted more than just friends. I want you to be my lifetime partner. Seryosong pahayag nito. Napatda siya ng mapagtanto na pareho sila ng nararamdaman ni Amir. Pero iniisip niya na natanggap na ng binata na magkaibigan lamang sila. Bigla kasi itong tumigil sa pagungulit na ligawan siya. Sinusuportahan lang siya nito sa bawat achievements niya. Amir, I like you, but our relationship was still confusing. I'm more comfortable with you as a friend. Anya. Kumistot siya nang hawakan siya nito ng mahigpit sa kanang balikat. Sinabi mo, gusto mo rin ako as a friend. Tama ba? Bumakas ang takot sa mga mata nito. I mean, more than just a friend. Pero hindi pa ako sigurado kung mapapanindigan ko. Ayoko magbago ang relasyon natin at mawala yung comfortable vibes. That's nonsense, Kate. You're just scared, aren't you? Yes, but... Nautlit ang sasabihin niya nang walang abog siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Ang halik nito ay mapangahas. Puno ng emosyon kaya naman mabilis siyang nadarang sa maalab na sensasyon. Inihiga siya nito sa couch ngunit kung kailan lumalalim na ang kanilang halikan ay may kumatok sa pinto. Nasundan pa ng doorbell. Naitulak niya sa dibdib ang binata. Tumayo naman ito at binuksan ang pinto. What the heck? Iritableng bulalas ni Amir nang bumungad si Lucky. May kargang asong puti na mabalbon. Good morning. Bakit moody ka ngayon ha? Nakangiti pang bati ni Lucky kay Amir. Kung pumunta ka lang dito para ihatid ang asong yan, may salary deduction ka. Hoy, anong problema? Pinabili mo sa akin tong aso kanina. Hindi napigil ni Kate ang kanyang hagikik dahil sa inasal ni Amir. Kumalma rin ito at kinuha ang aso. Pinagsarahan ito ng pinto si Lucky. Kaninong aso yan? Tanong niya. Nilapitan niya ang binata at kinuha sa kamay nito ang aso. It's for you. Nung isang araw kasi nakita kitang hinihiram ang aso ng kapitbahay mo. Anito. Lumapad ang kanyang ngiti dahil sa galak. Wow, thank you. Pero baka hindi ko maasikaso tong aso. Kung aalis tayo ng bahay, pwede nating iwan ang aso sa pet house ng kondo. May binabayaran kami ng babantay ng pet doon. Oo nga pala. Nakita ko ang pet house sa ground floor. Pangalanan mo ang aso, ipaparehistro natin. Sinilip niya ang kasarian ng aso. Babae ito. Shih Tzu ang breed. Cloudy na lang para bagay sa maputi niyang balahibo. Anya. Your choice. Iwan mo muna siya rito. May food naman siyang kasama sa nabili at ibang accessories. Kaya mo ba siyang bantayan, Amir? Oo naman. May rehearsal ka pa. Mamaya na tayo mag-usap over lunch. Okay, aalis na ako. Inilapag niya sa sahig ang aso pero sumunod sa kanya. Hinabol ito ni Amir at binuhat. Pati aso, mabilis mahulog ang loob sa'yo, Kate. Tumawa lamang siya habang paalis. Inabot naman ng gabi sa taping ng endorsement si Kate kaya hindi niya nasipot sa tanghalian si Amir. Huling taping na nila yon para sa endorsement niya ng isang sikat na beauty product. Dumiretso na siya sa condo unit ni Amir. Pinagbuksan naman siya nito ng pinto. Sorry, late na ako. Matamlay niyang wika. Nangihina siya dahil sa pananakit ng katawan. Senyales ng trangkaso. Ayos lang. Halika, nakahanda na ang dinner. Anito. Inakbayan pa siya nito at kinapa ang kanyang noo. May sinat ka, Kate. Epekto lang siguro ito ng pabago-bagong klima. Sobrang init din kanina. Sinalubong siya ng aso at inamoy-amoy sa paa. Binuhat naman niya ito. Kumain ka muna. Magpapabili ako ng gamot. Iginiya siya ni Amir paupo sa silya. Hindi muna ako papasok bukas. Palitan niyo muna ako para sa fashion show sa Sabado. Sige, akong bahala. Kakausapin ko si Lucky para maayos ang lineup ng models. Sasamahan kita sa unit mo para mabantayan ka. Tumango si Kate at tinikman ng sabaw ng sinigang na baka. Tinabihan siya nito at sinubuan ng pagkain. Habang ginagawa nito yon ay napagtanto niya na hindi nagawa ni Jerome sa kanya ang ganoong pag-aalaga. Masyadong busy si Jerome sa trabaho. Pero si Amir,
Kahit itong presidente ng kumpanya, lagi itong may oras para sa kanya. Bagay na labis niyang ina-appreciate at hinahangaan. I didn't expect there's a man who could do this to me. Sabi niya. What do you mean? Itong ginagawa mo sa akin. Never ko itong naranasan sa ex-boyfriend ko. Nilagnat din ako nun. Pinuntahan niya ako sa apartment ko pero dinalhan lang niya ako ng pagkain at gamot. Umalis din siya agad. Gusto niya akong tumira sa kondo niya kasi gusto niyang ipagluto ko siya palagi. Gusto niyang siya lang ang inaasikaso. Ako namang marupok, binibigay ang gusto ng lalaki. Pero hindi ako pumayag na tumira sa kondo niya kasi nawawalan siya ng kontrol sa sarili tuwing nalalasing. Malayo siya sa katangian mo. Feeling ko tuloy ang unrealistic mo na nag-e-exist lang sa mga romance novel. Alam kong iniisip mo yan, Kate. Wag mo rin ako ikumpara sa ex mong selfish. Ang totoo, hindi ko rin ina-expect na magiging caring ako sa babae. Lumaki ako na palagi mag-isa. Bihirang makihalubilo sa ibang tao. Hindi rin ako showy kung ano man ang nararamdaman ko. Pero bago namatay ang dad ko, nag-iwan siya ng payo sa akin. He told me the importance of time and love. Dahil sa sobrang busy, nakalimutan ni daddy na ibigay ang care na kailangan ng asawa niya. Kaya late na niyang nalamang may iniindang sakit si mommy. Ang care ay hindi lang pagbibigay ng material na bagay at atensyon para masabing nag-e-effort ka. Iba kasi ang care emotionally. Yung inaalam mo ang status ng mental health at emotion ng partner mo. It's more powerful than giving luxury stuff to someone we love. We should be sensitive to someone's emotion to help them overcome the burdens. Titig na titig ang dalaga sa seryosang mukha ni Amir. Hindi siya magsasawang makinig sa mga sinasabi nito tungkol sa mental health ng mga tao. Ang simpleng pagkakwentuhan nila ay unti-unting ginagamot ang kanyang anxiety at depression. Salamat, Doc. Nakasave ako ng pera para sa psychiatric therapy. Birong anya. Napangiti ang binata at sinubuan siya ng maliit na hiwa ng labanos. Kumain ka ng maraming gulay para lumakas ang immunity mo. Sabi nito. Opo, basta basabuan mo ako. Muli naman siya nitong sinubuan ng sabaw na may hinimay na karne. Pagkatapos kumain ay lumipat na sila sa kanyang unit. Dumating na rin ang gamot na ipinabili ni Amir sa gwardya. 2 araw hindi pumasok sa trabaho si Kate. Kahit wala na siyang lagnat ay hindi pa rin tumigil si Amir sa pag-aasikaso sa kanya. Umaga lang ito pumapasok sa trabaho dahil gusto siyang samahan. Biyernes na siya pumasok at sabay sila ng binata at dumiretso sa opisina. May bagong offer para kay Kate, Amir. Same company. Bungad ni Lucky pagpasok nila ng opisina ng presidente. Anong offer? Kunot noong tanong nito. Kinuha nito ang itim na folder na inabot ng assistant. Supporting character sa isang romantic film ang role. Makakatambal ni Kate ang rising actor. Nagkatitigan si Kate at Amir. Napansin niya ang pag-aalangan sa mga mata ng binata. Kung tatanggapin niya ang offer, mas mahabang igugugol niyang panahon sa taping ng pelikula. May posibilidad na ma-absorb siya ng sikat na movie production company at TV network. Magkano ang rate per taping? Tanong ni Amir kay Lucky. Mas mataas ngayon. Sila na lang nagtaas ng talent fee ni Kate. 60,000 per taping na. Mabilis na sagot ni Lucky. Namangha si Kate sa narinig. Kung papatusin niya ang offer, mas mabilis siyang makakaipon at mababayaran ng utang ng daddy niya sa business partner nito. Makakansel na ng tuluyan ng marriage agreement. What do you think, Kate? Tatanggapin mo ba ang offer? Tanong sa kanya ni Amir. Hindi makapagdesisyon si Kate dahil ayaw niyang maging dahilan ito ng pagkasira ng relasyon nila ng binata. Bagaman hindi pa sila opisyal na magkasintahan, nag-assume na siya na doon sila patungo. Sigurado siyang mahal na niya ito at ayaw niya itong masaktan. Ikaw, gusto mo ba? Balik niyang tanong dito. Pinalis muna ni Amir si Lucky. Ayokong isipin mo na sinasakal kita, Kate. Una, wala akong karapatang gawin yun sa'yo. Pangalawa, sinabi mo na kailangan mo ng malaking halaga para makatulong sa business ng pamilya mo. Ano man ang desisyon mo, irerespeto ko. Anito pagkuwan. Pero once na tinanggap ko ang offer, mawawalan ako ng time na mag-focus sa kumpanya mo at sa atin. Bakit? Takot ka bang mangyari yun? Oo. Thankful ako na nakilala kita kasi sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Malaki rin ang tulong mo sa mental health ko. You saved me from depression caused by a heartbreak. Then, what do you want?
I want to be loyal to you, Amir. Refuse the offer for me. Sigurado ka ba? Bago ka magdesisyon, isipin mo malaking opportunity na mawawala sa'yo. Sa offer na to ng movie producer, maaari kang kumita ng ilang milyon. Once pumatok sa mga tao ang pelikula at humakot ka ng mas maraming fans, you can take the showbiz fame like a storm. Dadagsa ang offer sa'yo. Alam ko, ang pangarap ko lang naman ay magkaroon ng stable income sa modeling industry at mapatunayan sa pamilya ko na kaya ko nitong buhayin. At saka gusto ko lang mabuhay na masaya kasama ang lalaking mahal ko. Magkaroon ng pamilya kasama siya. Are you still pursuing that goal right now? Oo naman. Pero ngayon, titiyakin ko na matutupad ko ang goal na yun, kasama ang tamang lalaki. Inilapag ni Amir sa misita ang folder at binuklat. Tawagan mo movie production director to refuse their offer. Gusto kong ikaw mismo magsabi para hindi sila magtampo sa akin. Kinuha niya ang calling card na nakaipit sa folder. Tinawagan nga ni Kate ang director ng movie production. Sumagot naman ito, kaya kaagad niyang sinabi ang pakay. So, is it the end of your acting career, Kate? Tanong ni Amir nang matapos siya sa kausap sa telepono. Hinarap naman niya ito at ikinawit ang mga kamay sa batok nito. Promise, hindi na ako tatanggap ng offer for acting. Mas masaya akong kasama ka palagi. Nakangiting wika niya. Inilingkis naman ito ang mga braso sa kanyang bewang. I'm proud to be your priority. Pero baka pwede na nating ma-level up ang relasyon natin. Hindi pa ba tayo nag-level up? Na-stuck pa tayo sa friendship. Pakigalaw na ang baso, Kate. Natawa siya. Paano tayo uusad hindi ka naman nandiligaw? Paano paniligaw ba? Kahit sa anong paraang alam mo, basta ma-feel ko na gusto mo na talaga ako maging girlfriend. Napakagat sa ibabang labi nito ang binata. Ang totoo, hindi ko alam kung paano manligaw. Pwede ba yung yayain na lang kitang kumain sa labas? Mamasyal? Pwede na rin. Okay, let's start tonight. Akmang hahalikan siya nito sa mga labi, ngunit tinakpan niya ng palad ng bibig nito. No kiss, nandiligaw ka pa lang eh. Anya, humagigik ito at pilit inalis ang kamay niya sa bibig nito. Nahalikan pa rin siya nito sa mga labi, bagay na hindi na niya naiwasan. Linggo ng gabi ay sa yate ng isang hotel malapit sa Mall of Asia nagyaya si Amir para sa dinner date. Kaharap ito ng dagat. Mas maganda ang view dito, refreshing. Ani Kate habang nakatanaw sa malawak na dagat. Katabi niya sa upuan ng binata at kaharap ang lamesang puno ng pagkain. Inarkilan nito ang yate para lamang sa dinner date nila. May sarili silang chef at staff na nag-aasikaso sa kanilang pagkain. Para maiba naman, hindi puro indoor date. Anito, ilang milyon ang ginastos mo sa date natin? Hindi pa naman umabot ng milyon. Natatawang tura nito. Huwag ka nang tumagdag ng gastos. Last date na natin to, Amir. Ano? Hindi mo pa ako sinasagot ah. Humagigig siya at lumapit sa binata. Sinasagot na kita. Bulong niya rito. Sandali itong natigilan. Maya-maya ay bigla itong napahiyaw. Yes! Boyfriend mo na talaga ako? Anito. Oo, at huwag kang OA riyan. Ikinulong nito sa mga palad ang kanyang muka at pinupog siya ng halik sa pisngi at noo. Paggawan ay tinagalan nito ang halik sa kanyang mga labi. Katutugon lang niya sa halik nito ay inabala na sila ng pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone sa lamesa at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Napatawag po kayo, Mom. Anak, baka pwedeng umuwi ka muna. Isusugod namin sa ospital ang daddy mo. Bigla kasi nanikip ang dibdib niya. Hirap huminga. Batid ng kanyang ina. Napatayo siya. Sige po, didiretso na lang ako sa ospital kung saan niyo dadalhin si daddy. Mas mainam, hihintayin ka na lang namin. Opo, paalis na po ako. Pinutol na niya ang linya at ipinasok sa bag ang kanyang cellphone. Sorry, Amir. Kailangan ko nang umalis. Isusugod sa ospital ang daddy ko. Paalam niya. Tumayo rin ang binata. Ihahatid na kita, Kate. Wag na, magta-taxi na lang ako. Iniwan na niya ang binata at nagmamadali siyang bumaba ng yate. Nakahinto lang naman ito sa pampang. Kaagad siyang lumulan ng taxi pagdating sa highway. Mahaba-haba ang biyahe dahil sa Makati Hospital dinala ang daddy niya. Pagdating naman sa ospital ay nadatnan niya sa labas ng emergency room ang kanyang ina.
Kamusta po si Daddy, Mom? Balisang tanong niya sa ina. Suspected heart attack ang nangyari sa Daddy mo, anak. Inaasikaso na siya ng doktor. Hintayin na lang natin ang resulta ng blood test niya. Humihikbi ang tura ng ginang. Inalalayan niya ito paupo sa couch na nasa lobby ng ospital. Dumating na rin ang kuya niya at ito ang nag-monitor sa status ng daddy nila. Kumalma po kayo, magiging okay rin si Daddy. Alo niya sa ina. Sobrang stress ng daddy mo nitong nagdaang linggo. Malaki kasi ang ibinagsak ng sales ng factory natin nitong buwan. Napilitan siyang magdagdag ng utang sa isang business partner niya. Yung napag-utangan din niya dati. Kaysa magsara ang factory, kumapit ulit sa utang ang daddy mo. Ginupo siya ng kaba nang maalala ang marriage agreement sa business partner ng daddy niya. Ma'am, paano yan? Baka ipilit ng business partner ni daddy ang naudot na marriage agreement. Nababahalang sabi niya. Kasama yun sa deal, anak. Kaya lalong na-stress ang daddy mo kasi gustong ituloy ng anak ng business partner niyang agreement. Kung hindi pa rin matutuloy ang kasal, mapipilitan tayong mabayaran kaagad ng 20 million. Yun ang kabuuang utang ngayon ng daddy mo sa kanya. Hindi siya mapakali at umira lang awa sa kanyang ama. Ngunit kung itutuloy niya ang kasal, may isasakripisyo na naman ang love life niya. Nagawa niyang suwayin ang daddy niya noon dahil hindi pa malala ang sakit nito. Pero ngayon, hirap na siyang magdesisyon. Mom, gagawa ako ng paraan para mabayaran ang utang ni daddy. Sa ngayon, tutulong muna ako sa gastusin dito sa ospital. Anya. Hindi ako pabor na isakripisyo ulit ang kalayaan mong pumili ng lalaking pakakasalan mo, anak. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Wala ka ng boyfriend. Baka pwedeng pagbigyan mo na ang daddy mo alang-alang sa kalusugan niya. Samo ng ginang. Lalo lamang siyang nabalisa. Ang totoo, may boyfriend na po ako, Mom. At mahal ko siya. Mas matino siya kay Jerome. At sigurado na ako na siya ang pakakasalan ko. Ano? Paano ka nakasisiguro na hindi ka lolokohin ng lalaking yon? Sigurado ako, Mom. Huwag kayong mag-alala. Nag-iingat na ako ngayon. Kapag may pagkakataon, kakausapin ko ang business partner ni Daddy at hihilingin bigyan tayo ng mahabang palugid para makabayad sa utang. Baka mapakiusapan ko siya na mai-cancel ng agreement. Ikaw ang bahala, Kate, anak. Maya-maya ay bumalik ang kuya niya. Maaliwalas na ang muka. Ligtas na si Daddy. Batid ni Kevin. Nagyakap naman silang mag-ina sa tuwa. Nang mailipat sa ward ng kanyang ama, ay nagpaalam siya sa kapatid at ina. Nangako naman siyang babalik sa oras na gising na ang daddy niya. Kinabukasan ay tanghali nang pumasok sa trabaho si Kate. Dumaan pa kasi siya sa ospital dahil nagising na ang daddy niya. Patungo siya sa opisina ni Amir, ngunit nasurpresa siya nang mapansin ang kuya niya na pumasok sa elevator. Hindi niya ito nahabol. Lucky, saan galing yung lalaki? Tanong niya sa binata nang masalubong niya ito. Yung kaalis lang ba? Anito. Oo. Sa opisina ni Amir, bakit? Hindi na niya sinabi kay Lucky kung anong relasyon niya sa bisita ng presidente. Pamilyar kasi siya. Bakit siya nagpunta kay Amir? CEO siya ng fabric factory na isa sa supplier natin. Sige. Salamat. Tumuloy na siya sa opisina ni Amir. Nadatnan niya itong may kausap sa cellphone. Nagagalit. Hindi muna siya nagpakita rito at nakinig. Hayaan mo siyang akusahan ako. Hindi rin siya mananalo. Huwag rin niyang guluhin ang launching ng latest fashion brand natin bukas. Sabi nito sa kausap. Nang matapos sa kausap nito ang binata ay saka lamang niya ito nilapitan. Sino ang kausap mo? O sisa niya? Ang manager ng talent agency. Nagkaproblema kasi sa pagbook ng venue para sa launching ng bagong brand natin. Nagsabay kasi ang booking ng team ni Jerome. Siya na ang manager ng fashion events ng kumpanya nila. Si Jerome? Ano yung narinig ko na inaakusahan ka? It's about the exposure of Jerome's cheating photos. Nagpa-imbestiga pala siya at nahuli ang taong inutusan ko na mag-play ng video. Nakatakas na ang tao ko. Ano? Baka idemanda ka ni Jerome. Kakausapin ko siya. Maagap siya nitong napigil sa kanang braso. Wag na. I can handle him, Kate. Pero baka gawan ka ng issue ni Jerome na ikakasira ng reputasyon mo. Wala siyang makukuhang bala laban sa akin. Kalma ka lang. May meeting ako ngayon sa isang business partner. Baka gabi na ako makauwi. Hindi siya nakahumad nang halikan siya nito sa mga labi bago umalis. Cellphone lang ang dala nito.
Lumabas na rin siya at pinuntahan sa opisina ang talent manager nila. Ready ka na ba, Kate? Magre-rehearse na tayo sa bagong venue ng fashion show bukas, sabi ng babae. Ready na po ako. Okay, let's go. Sumunod naman siya rito at lumulan sa umaandar na kotse. Kaagad din silang umalis. Pagdating sa resort kung saan ang venue ng fashion show, ay nagulat siya nang makasabay si Jerome papasok sa ballroom hall. Napansin na siya ng binata at nabaling ang atensyon sa kanya. Kate, tawag nito. Iiwas pa sana siya, ngunit nahabol siya nito hanggang sa pasilyo patungong banyo. Ano bang kailangan mo, Jerome? Paasik niyang tanong. We need to talk. Tungkol na naman ba sa na-expose mong pictures? Yes, at kilala ko ng kung sinong mastermind. It's your new boss, si Amir. Mahina siyang tumawa. Ano naman ang kinalaman ng boss ko sa cheating issue mo? He meant it. Hindi ko ba nagtataka? Bakit nakakuha ng pictures ko si Amir? Obvious na matagal na niya akong sinusubaybayan. Meaning, plano talaga niyang sirain tayo para makuha ka niya. Mariing kumunot ang noo niya. Huwag kang gumawa ng kwento, Jerome. Hindi ako gumagawa ng kwento. Nag-imbestiga ako sa background ni Amir. Naalala mo bang napagtalunan natin noon na arranged marriage mo sa business partner ng daddy mo? Natigilan siya at naenggan niyang pakinggan si Jerome. Anong tungkol sa arranged marriage? At anong pakialam mo ron? Curious niyang tanong. Kilala ko na kung sinong lalaking pakakasalan mo sana. Malamang hindi ka pa aware. Pero ngayon, sasabihin ko sa iyo kung sino siya. Siya si Amir Sebastian. Nagimbal si Kate at hindi kaagad nakaimik dahil sa pagkabog ng kanyang dibdib. Saka lamang niya napagtanto ang kakaibang approach sa kanya ng binata, na minsan pakiramdam niya manipulado. Paano ka nakakasiguro na si Amir ang ex-fiancé ko? Huwag kang imbento, Jerome. Sure ako. Nakausap ko ang dating CEO ng kumpanya nila na nagsettle ng partnership sa daddy mo. Malaking utang ng daddy mo sa kanila at gusto ng daddy ni Amir ay maikasal na ang anak nito para mag-focus sa business at hindi na aalis ng Pilipinas. Naireto ka naman ng daddy mo at napagkasunduan ang kasal nyo. Pumayag daw si Amir dahil gusto niya rin magpakasal at matupad ang pangako sa daddy niya. Nadismaya si Amir nung umurong ka sa kasal at ikinasama naman yun ang loob ng daddy niya bago namatay. Ngayon, naisip ko na matagal nang alam ni Amir na ikaw ang fiancé niya. At kaya siya nang himasok sa relasyon natin ay dahil gusto niyang matuloy ang kasal niyo. Ginigipit niya ang pamilya mo. Huwag kang kampante sa pinapakita niyang kabaitan, Kate. Baka parte lang yun ang plano niya. I think he's obsessed with you. Nagahalo ang takot at pagkalito sa puso't isip ng dalaga. Salamat sa detalye, para problema ko na to. Mag-move on ka na, at least. Huwag mo na akong abalahin pa. Anya. Kate! Hindi na niya pinansin ang lalaki at iniwan na. Nagpaalam siya sa manager at pinayagan naman siyang umalis. Lumunan siya ng taxi patungo sa ospital kung nasaan ang daddy niya. Pagdating sa ward ng kanyang ama ay nadatnan niya itong kausap ang doktor. Anak, mabuti dumating ka. Sabi ng Ginoo nang makaalis ang doktor. Nakaupo na ito. Dad, nasan si Mommy? Lumabas siya sandali at bumili ng gamot. Nilapitan niya ang ama. May itatanong lang po ako, Dad. Ano pong pangalan ng fiancé ko noon? Walang ligoy niyang tanong. Amir Sebastian. Bakit, iha? Nangatal ang kalamnan niya dahil sa matinding nerbiyos. Tama nga si Jerome. Dad, totoo ba na gusto pa rin akong pakasalan ni Amir? Siya bang nagpautang ulit sa'yo? Oo. At noong huling pag-uusap namin, ipinilit niya ang kasal. Ngayon naman ay kinausap siya ng kuya mo para ipasok sa kumpanya natin ng investor na kilala niya. Tatanggi sana ako kasi naisip kong baka ginigipit lang niya ako para mapilit din kitang pakasalan siya. Bakit gusto akong pakasalan ni Amir, Dad? Nagtataka rin ako kasi dati naman wala siyang angal sa pagtutol mo. Nitong huli na muli kaming nag-usap, sabi niya itinutupad lang niya ang pangako sa yumao niyang ama. Kinakabahan ako kasi mailap siya sa babae, hindi rin pala kibo. Late ko na nalaman ang katangian niya. Sabi ng daddy niya, mabilis ma-obsess sa isang bagay si Amir at gagawin niyang lahat makuha lang ang gusto. Nung nalaman ko yun, nag-alangan akong ituloy ang kasal niyo. Kaya hindi na kita pinilit pa. Pero ngayon wala na akong choice kasi baka ipakulong ako ni Amir.
Nilamon na ng galit ang puso ni Kate nang maisip na ginikipit lamang ni Amir ang daddy niya para sa kasal na gusto nito. At kaya nito kinuha ang loob niya ay para maging madali ang plano nito. Maaring hindi talaga siya nito mahal. Kakausapin ko po si Amir, Dad. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na makulong kayo. Anya. Nang dumating ang kanyang ina ay nagpaalam na siya sa mga to. Lumulan siya ng taxi at bumalik sa hotel. Itinuloy pa rin niya ang rehearsal ng fashion show. Kinagabihan ay naghintay si Kate sa pag-uwi ni Amir. Tumambay siya sa unit nito kasama ang asong si Cloudy. May susi siya ng unit nito kaya malaya siyang makapasok. Ngunit 11:00 na nang dumating ang binata, ang may alak pa. Lasing ka ba? Tanong niya rito nang salubungin niya ito sa pinto. Hindi masyado. Konting alak lang ang nainom ko. Napilitan akong uminom dahil sa makulit na investor. Anito, umupo na ito sa couch at nagtanggal ng sapatos. Magsabi ka sa akin ng totoo, Amir. Matagal mo na bang alam na akong fiancé mo noon? Kastigo niya rito. Napatitig sa kanya ang binata. Pilyong humiti. I'm glad you already know it. Hindi ako masaya, kaya huwag kang magdiwang. Tumayo ito at akmang yayakapin siya, ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Anong problema ha? May epekto pa rin ng alak sa sistema nito. Alam ko na ang totoo, na sinadya mong tulungan ako at hiwalayan ko si Jerome. Okay, sasabihin ko ang totoo. Tama ka. Gusto ko talagang masira kayo ni Jerome kasi hindi mo deserve ang katulad niya. I hired a spy to monitor him and find the evidence of his cheating. Maybe he didn't intend to cheat, but his actions were considered cheating. I took the opportunity to ruin his reputation and convince you to break up with him. Bakit mo ginawa yun? Nanggagalaiting tanong niya. Uminit na ang bawat sulok ng kanyang mga mata at nanubig. Dahil gusto kitang pakasalan, Kate. Refusing our marriage destroyed my ego. Nilamon na siya ng emosyon at nasampal sa pisngi ang binata. It's for the sake of your ego, huh? What about loving me? I did this to fulfill my daddy's last will. And loving you is not part of my plan. But muli niya itong sinampal na hindi pa tapos sa pagsasalita. Nilamon na kasi ng mabigat na emosyon ng kanyang sistema. Umalis na lamang siya upang makalanghap ng hangin at lumuwag ang kanyang dibdib na naninikip. Umalis ng kondo si Kate at umuwi muna sa bahay nila. Nakalabas na rin ang ospital ang daddy niya. Nakausap mo na ba si Amir, anak? Tanong ng daddy niya nang puntahan niya ito sa kwarto. Nakahiga ito sa kama. Opo, Dad. At tama kayo. Gusto talaga ni Amir na matuloy ang kasal. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit ako sa kanya. Anya. Anong plano? Hindi ko na po alam. Galit ako kay Amir pero mahal ko pa rin siya. Nanubig na ang kanyang mga mata. Ang ibig mo bang sabihin, nagkakilala na kayo ni Amir? Opo, at niligawan niya ako. Oh, anong nangyari? Hindi na ako sigurado kung tunay ba ang pinapakita niya sa akin, Dad. Ginutungan niya ang problema ko kay Jerome, kaya napabilis ang hiwalayan namin at mabaling sa kanyang atensyon ko. Pero hindi na yun ang concern ko. Hindi ko alam kung paano pa magtitiwala kay Amir. Umamin ba si Amir na hindi ka naman niya mahal at gusto lang matuloy ang kasal? Hindi siya nakasagot nang marinig ang boses ni Amir mula sa labas. Kausap ito ng kuya niya. Harapin mo si Amir, anak. Udyok ng kanyang ama. Lumabas naman siya ng silid at nagtungo sa lobby. Naroon si Amir, katabi sa couch ang kanyang kuya. Tungkol sa negosyo ang paksa ng mga ito. Nariyan na pala si Kate. Mag-usap muna kayo. Sabi ng kuya niya. Tumayo na ito at pumasok ng study room. Anong ginagawa mo rito? Tanong naman niya sa bisita. Tumayo si Amir at hinintay siyang makalapit. I'm sorry about last night. Hindi magandang usapan natin at may epekto ng alak sa sistema ko. Anito. Liquor can trigger us to confess our inner thoughts and emotions. Huwag mo sabihin hindi totoo lahat ng sinabi mo sa akin. Hindi ko bababuin ang mga sinabi ko. Oo, totoo lahat yun. Pero may lilinawin ako. Ano pang lilinawin mo? Tungkol kay Jerome. May mali ako. Inaamin ko. Ginamit ko ang pictures na nakuha ng agent ko mula sa taong may galit din kay Jerome. Kasama ng ibinigay mo. Hindi ko inisip kung anong totoong kwento sa likod ng pictures. Basta inipon ko lang bilang ebidensya ng pagtataksil sa ni Jerome.
Kinausap din niya ako at nilinaw na acting lang ang paghalik at yakap niya sa asawa ng dating CEO. Inamin din niya na ang assistant niya naghahabol sa kanya matapos ang gabing natokso siya dahil sa kalasingan. He still cheated, kaya lalo akong nainis. Wala na akong pakialam kay Jerome. Ang tungkol sa atin ang gusto kong ipaliwanag mo, Amir. Apila niya. Okay, for your peace of mind. Katulad ng sinabi ko, hindi kasama sa plano ko na mahalin ka. Pero natuklasan ko na ikaw ang fiancé ko na umayaw sa kasal. Nainganyo ako makilala ka pa at naaliw na ako sa progress ng relasyon natin. I didn't expect to fall in love with you, Kate. Kung iniisip mong peke ang pinakita ko noon, nagkakamali ka. Ang totoo, kahit ako'y nagulat sa sarili ko. Kasi first time ko napalapit sa isang babae. Kusa na lumabas ang caring side ko. At napatunayan ko na kaya kong maging possessive sa babae. Sorry kung nagkaroon ng negative impact sa iyo ang ginawa ko. Sasabihin ko naman ang totoo pero gusto ko munang lumalim ang pagmamahal mo sa akin. Wala akong intensyong gipitin ng pamilya mo para ipilit ang kasal. Kaya kita niligawan ay dahil gusto kong magkaroon muna ng love sa pagitan natin bago ang kasal. Kasi yun naman ang dapat, diba? Ayaw kong pilitin kang pakasalan ako na hindi mo ako mahal, Kate. Habang nakikinig sa sinasabi ni Amir, ay hindi maalis ang titig niya sa mga mata nito. Unti-unti ay naglaho ang galit sa kanyang puso nang mapatunayang tunay ang pagmamahal sa kanya ng binata. Ginupo na siya ng emosyon at napayakap kay Amir. Sorry, natakot ako na baka hindi mo naman pala ako totoong mahal. Nasaktan ako kasi sobrang mahal na kita, Amir. Ikaw ang nariyan nung nasaktan ako kay Jerome. Nasanay na akong palagi kang nasa tabi ko. Kaya hindi ko matatanggap kung mabibigo na naman ako pagdating sa'yo. Humihikbing wika niya. I'm sorry. Mahal na rin kita, Kate. Patutunayan ko yun upang maniwala ka. Sorry kung hindi tama ang naging simula natin. Ginagawa ko lahat para maging tama at para mawala ang pagdududa mo sa pagmamahal ko. Tumingala siya sa mukha ni Amir. Marami ka nang napatunayan, pero gusto ko pang ma-enjoy ang efforts mo bilang boyfriend ko. Pwede bang huwag muna tayo magpakasal? Napalis ang ngiti ng binata, dismayado. Bakit? Matagal na dapat tayo nagpakasal eh. Huwag mo namang bitinin pa. Ngumiti siya. Sige, pero mag-propose ka ng maayos. Wait, hindi ako ready. Walang singsing. Biglang lumapit ng kuya niya at inabot kay Amir ang onion ring na sariwa. Ito muna ang gawin yung singsing. Sabi nitong may ngiti. Natawa silang magkasintahan. Kinuha naman ni Amir ang onion ring at lumuhod sa kanyang harapan. Kate, pasensya na. Papalitan ko na lang to ng totoong singsing. Ang mahalaga ay may proposal. Will you marry me? Madamdaming anito. Hindi na siya natigil kakatawa pero tinanggap din ng peking singsing. Sige na, pumapayag na akong pakasalan ka. Tayo na rin. Tumayo naman ang binata at sabik na pinaghinang ang kanilang mga labi. Thank you. I love you so much, Kate. Sigaw nito paggawan. Binuhat pa siya nito at nagpaikot-ikot. Mahal din kita, sobra. Ganti niya. Hanggang sa lumapit ang kanyang ina. Mamaya na kayo magdiwang, kumain muna tayo. Paanyaya ng ginang. Ibinaba naman siya ni Amir at inakbayan. Nakalabas din ng kwarto ang daddy niya lula ng wheelchair. Sabay na silang nagtungo sa hapag. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang kasal. Masaya ang daddy ni Kate dahil hindi nito akalain na magkakasundo sila at magmamahalan. Marahil ay kaloob na rin ng Diyos na hindi muna sila ay kasal noon dahil baka hindi mag-work ang marriage nila kung pinilit lamang. Pero ngayon, sigurado silang matutuloy na ang kasal nila na puno na ng pagmamahalan. 3 buwan lamang ang preparasyon ay nagpakasal din sila sa simbahan. Lumipat na si Kate sa condo ni Amir at minsan ay umuwi sila sa mansyon nito. Naging magpartner na ang mga negosyo ng magulang ni Kate at ni Amir. Ang problema sa utang ng daddy niya sa mister niya ay natapos na rin. Hindi na rin sila ginulupan ni Jerome nang mabalitaan na ikinasal na sila. Kahit busy pareho sa trabaho si Kate at Amir, ay nagagawa pa rin nila ang tungkulin bilang mag-asawa. At mas lalo pang sumaya ang kanilang pagsasama nang mabiyayaan sila ng anak na lalaki na bunga ng kanilang pagmamahalan. Pagmamahalan na hindi pinilit, ngunit kusang yumabong. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends.
Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.